Yung mga tulig. Tulig, yes. Tulig ang tawag kapag kulang sa tulog. Yung, ako yun. Tingnan nyo naman ang aking eyebags. So, dito na naman kayo sa aking channel. Abid ka kayo nanonood. Charot. Charot lang. Ito, ang channel ko. GLR Vlogs. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, yan o. Yan o, pula. Pindutin nyo lang yan. Subscribe na. Marami akong natututunan sa channel ko, mga kabulustugan. Charot. Hindi. Itong video ito, madami kayong matututunan dito. Kaya, subaybayan nyo lang, panoorin nyo to. Tatalakayin natin dito ay ang paglago ng pera. Pera. Yun naman ang kailangan ng lahat, diba? Pera. Sa panahon ngayon, lalo na ngayon. Kung wala kang pera, wala kang pabili ng pagkain. Eh, pag hindi ka makalabas ng bahay, eh, yung crisis na inaabot natin ngayon, eh, parang pahirapan tayong makasurvive kasi hindi natin alam kung sino. Yeah, di ko nasasabihin. Alam niyo naman yung crisis na pinagdadaanan natin ngayon. So, mahalagang gawin ngayon ay matutunan nyo kung paano nga ba kukontrolin ang pera na nasa ating mga kamay. So, ayan, abangan nyo. Huwag nyo i-skip ha. Charot lang. Basta panoorin nyo ito, marami kayong matutunan. So, ito na nga. Seryoso na tayo. Seryoso na. Kasi gusto ko talaga may matutunan kayo sa bagay na ito, sa bagay na sasabihin ko. Paano nga ba magpalago ng pera? Gamit ang mutual fund. So, ganito. Dito, hindi tayo gagastos ng pera. Siyempre, maglalabas tayo. Eh, anong palalagoin natin kung tayo wala ilalabas na pera? Diba? Isipin nyo. Hindi tayo gagastos dito, magpapalago tayo ng pera. Kagaya ng ginagawa ng maraming mayayaman ngayon. Diba? Tuturuan ko kayo. Hindi kasi to na ituturo sa school. O siguro naituturo pero hindi nabibigyan emphasize. Hindi din to alam ng karamihan sa mga accountant kung paanong technique ang gagawin natin. So, gaano kadaming pera na ba ang dumaan sa mga kamay mo? Isipin mo, nagtatrabaho ka araw-araw, sumasahod ka buwan-buwan, kalahating buwan, ganyan. Oo, may naitatabi ka. Yun ang mahalaga eh, may naitatabi ka. Pero, isipin mo, may natitira ba lagi sa pera mo? May naitatabi ka ba? Ilang milyon na ang lumagpas sa pera mo sa mga kamay mong ito? Pero may naitabi ka ba para sa future mo? Yun ang tanong. Sa halagang 1,000 pesos, pwede ka nang, sa halagang 1,000 pesos, maaari mo nang maging business partner ang malalaking company sa Pilipinas. At paano yan? Through mutual fund. Paano natin gagamitin ang mutual fund? Ito ay gagamitin natin through investment. Tayo ay mag-i-invest. Ito, tandaan nyo guys ha. Ang pag-i-invest ay hindi lang para sa mga mayayaman. Ito ay para sa lahat. Ito nga, kaya nga nagkameron ng mutual fund para sa ating mahihirap na hindi kaya yung mga budget na matataas para makapag-invest dito. Kahit 1,000 pesos lang, pwede ka nang maging shareholder ng isang company. Iisa-isahin ko yun mamaya. Papaliwanag ko sa inyo. Pwede ka nang maging investor sa halagang 1,000 pesos. So, tatanungin ko kayo, gusto nyo bang mag-invest sa isang mutual fund? Kung hindi, parang ganyan na lang to. Baka sakaling magbago yung isip nyo at ma-encourage ko kayo mag-invest. Kung oo naman, may ilalagay ako sa description box kung sino i-email nyo. Start na tayo. So, sa mga magtatanong, ano nga ba yung mutual fund? So, ang mutual fund, kung ikaw ay wala pang knowledge, kung ikaw ay wala pang capital at time at medyo takot ka pang mag-invest dahil baka malugi ka sa stock market, well, ito ang nababagay sa iyo, mutual fund. Sa mutual fund, ikaw ang tinatawag na indirect investors, kung saan kung saan meron kang professional fund manager na mag-aayos ng portfolio mo. Meaning, sila yung magdi-decide kung anong companies yung bibilihin nila, kung saan nila ilalagay yung shares mo, yung pera mo or yung investment mo. So, ang mutual fund kasi ay ang pinagsama-samang pera ng mga investor. Kaya, tinatawag ng indirect investor kasi konti lang yung pwede mong ilagay. Pwedeng konti lang yung ilagay mo. Pinagsama-samang pera ng mga investor. Kunyari, ako meron akong 100,000. Ikaw meron kang 5,000 and ang ating kaibigan ay meron 10,000. So, iyon ay pagsasama-samahin ng ating professional fund manager at dahil nga malaki yung budget na naipon natin, na pinagsama-sama ng pera natin, ibibili yun ng blue chips like malalaking companies like Jollibee, SM, Ayala, Globe, at marami pang iba.
Now, kapag kumita ang mga companies na pinasukan ng ating pera, ibabalik ito sa atin ng ating professional fund manager. So, ibig sabihin, ibabalik ang mga pera ang makinita ng mga investor. For example, ang mutual fund ay kumita ng 5%. So, ako bilang ang invest ko ay 100,000, kumita ako ng 100,000 times 5%, kumita ako ng 5,000. So, ikaw naman, doon din yung kinita mo. Dahil may 5,000 ka, times 5%, meron kang 250 pesos na kinita. And yung kaibigan naman natin, 10,000 yun sa kanya, meron siyang 500 pesos na kinita. Ganun lang yun. Lahat pantay-pantay. Kung ano yung invest mo, doon it times yung percentage na kinita ng mutual fund. So, for me kasi, mutual fund is the best way to start investing sa stock market. Dahil, number one, it is professionally managed. Kung nagsisimula ka pa lang sa pag-invest, much better na ipaabayan muna natin to sa ating mga professional fund manager kung saan sila yung nag-aayos ng portfolio natin. Para kung matuto tayo sa kanila, di saka tayo maging direct investor tayo. Ika nga, sa isang pampasaherong jeep, kung hindi ka pa marunong mag-drive, ipaabayan mo muna sa driver at tsak, may papatunguhan to. Second, it is very liquid, meaning anytime yung in-invest mo, pwede mong ma-withdraw. Some mutual fund companies is nagbibigay sila ng charges kapag nag-withdraw ka, pero kapag nalagpasan mo na naman ang holding period ay wala na tong charge. Para lang tong bank na makakapag-withdraw ka through ATM. Ang kaibahan nga lang, sa bank makukuha mo agad, sa ATM makukuha mo agad, dito sa mutual fund mag-iintay ka pa ng 3 to 7 days bago mo makuha yung pera mo. Kaya huwag mo ilalagay lahat ng pera mo sa mutual fund. Magtira ka din sa savings account mo in case of emergency. Third, it has a low minimum investment requirement, meaning for as low as 1,000 pesos to 5,000 pesos, pwede ka nang makapag-open ng account sa mutual fund na ito. Meron kasing mga mutual fund na nagre-require ng 10,000 to 100,000 pa bago ka pa makapag-open ng account o bago ka pa makapag-invest. Swerte nga tayo sa panahon ngayon na mas mababa yung requirement, unlike noon na kailangan mo pa maglabas ng 100,000. Tapos, sa panahon ngayon, pwede nang maging ang minimum wage earner, pwede nang maging investor. Ang magbabalot, janitor, waitress, kahit sino, pwede nang maging investor ng isang company. At pwede ka pang mag-top up kung monthly i-invest ka basta minimum of 1,000 pesos. Fourth, it is diversified. Meaning, yung 5,000 na yun, for example, na in-invest mo ay mabibili agad ng minimum of 10 big companies na, yun yung mga companies na talagang matatagal na. Hindi ka basta-basta malulugi sa mutual fund na ito kasi ito nga ay diversified. Meaning, if ever na may, yung sa tatlong yun, like for example, BDO, Meralco, PLDT, na pinasukan ng iyong pera ay malugi, at least meron ka pang 7 na companies na still kumikita. Kahit na malugi yung ilan doon, hindi ka malulugi kasi kumikita yung pera mo sa 10 companies. Fifth, it is very transparent. Quarterly may matatanggap kasi 'di ba baka magtatanong kayo kung saan napupunta yung pera nyo. Quarterly may matatanggap tayo na statement of accounts sa ating email. Doon natin makikita kung magkano na yung in-invest natin at magkano na yung kinita ng total na pera natin. So dahil ikaw ay isang shareholder na ng mutual fund company, may karapatan ka umattend ng mga shareholders meeting kung saan ba i-discuss kung saan ba ipinasok yung pera mo, kung saan ba in-invest yung pera mo, at kung ano ba naging performance ng shares nyo for the past few months or years. So, dito, ikaw ay shareholder or stockholder of the company. Next, ito yung favorite ko. Gains are tax exempt. Meaning, ganda na lang ha, pag bumili ka, meron tayong tinatawag ng sales tax or VAT. Kapag naman nag-withdraw ka, meron din tayo tinatawag na withholding tax. May tax pa rin yun. At kapag namatay, meron pa ding tax. Yun ang tinatawag na estate tax. Pero sa mutual fund, walang tax. Ibig sabihin, kung ang pera mo ay 100,000 at nag-withdraw ka ng 100,000, buong-buo mong makukuha yung 100,000 na yun. Walang labis, walang kulang. Walang tax. And last, number 7, it is zero load. Meaning, walang kaltas ang pera mo. For example, nag-open ka ng account for 5,000 pesos as initial minimum investment. Kung ang mutual fund na pinasukan mo ay zero load, walang kaltas yung 5,000 pesos mo. Meaning, buong 5,000 mo mabibili ng shares. Pero kung hindi ka zero load, makakaltasan ito ng around 3% bago mabili yung share mo na 5,000. So, may minus na yun. And kapag pumita yung share mo na yun na may bawas, babawasan pa din yung kita mo ng 3% bago mo makuha.
Okay. So, ilan lang yan sa pwede nyong matutunan sa pag-invest. At ang company na sinasabi ko na mutual fund ay International Marketing Group or IMG. Well, yes, hindi nyo pa to makikita ngayon, yung earnings nyo, pero for the future, makikita nyo, masasabi nyo, dahil nag-invest ako, dahil nag-save ako, masisave din ako sa future ko. So, ako kasi, habang bata pa, gusto ko nang advice ako ng nanay ko na mag-invest daw nga ako kasi for now, hindi ko pa siya makikita pero for the future ko, para sa future ko, malaki yung maitutulong nito kasi syempre, itong bata pa lang ako, nag-i-invest na ako, kung mag-i-invest ako, what more pa pag umedad-edad na ako, so malaki na yung kikitain ko sa investment ko. Pwede na ako magtayo ng isang business kasi hindi naman kami kayamanan, so umaasal din ako sa investment na sinasabi sa akin ng nanay ko na para sa future, kung may investment ako na naipon, yun ang magagamit ko para sa business ko. At yung business kong yun naman, kapag lumaki or nag-boom, yun naman ang gagamitin kong panggawa ng mga gusto ko. Yung maipundar, ganyan. Kaya yun, kayo, kung anong technique nyo sa buhay, basta ako, advice ko lang na para maging wise kayo sa mga decision nyo sa buhay. Huwag nyo hayaan na ang pera ang kumontrol sa inyo. Dapat tayo ang kumokontrol sa pera. Tanggalin natin na yung mga kasabihan natin na yung mga anak natin yung mag-aahon sa atin sa hirap, kasi hindi dapat ganun yung ating mindset. Well, kaya nga tayo nagtatrabaho, nagpapakahirap, nanggaling din tayo sa pag-aaral para ang mga future kids natin ay hindi na maranasan yung hirap ng buhay. So kapag sila naman yung nakatapos, well, kanila na lang yun kung gusto nila tumulong, pero hindi natin dapat obligahin yung ating mga anak na tumulong, di ba? Well, alam ko naman yun, pero ako kasi, as galing kami sa hirap, gusto ko talaga makatulong sa aking pamilya. Kung gusto nyo, kung na-encourage ko kayo na eto nga, mag-invest sa mutual fund na ito, maglalagay ako ng email na kukontakin nyo dito sa description box nito. And kung nag-enjoy kayo sa vlog natin na ito, please hit the subscribe button. Yan, nandito pala. Sa subscribe button, and click nyo na din yung notification bell para kapag mag-upload naman ako ng mga video ay ma-notify kayo. So, don't forget to like kung madami kayong natutunan. And, thank you. That's all.